Inilabas ni Coach Jojo Lastimosa ang nagiging problema nila kay Mikey Williams. Kampo ni Mikey, rumesbak at humiling na i-release ang dating Rookie of the Year, Barangay Ginebra, na damay sa usapin kay Mikey. At ang kapitan ng Tall Blacks na si Cory Webster, ibinida ang pinakitang suporta ng mga Pilipino at kung gaano nila kamahal ang pambansang koponan kasabay ng pahayag na magiging mainit ang bakbakan. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa panayam ni Commissioner Noli Yala sa kanyang Power and Play program, nabanggit ni Coach Jojo Lastimosa ang tungkol kay Mikey Williams. Si Mikey na halos 18 buwan na wala sa PBA at sa TNT. Sa interview ay binahagi ni Coach Jolas ang problema nila sa dating Rookie of the Year. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jolas sa report ni Homer Sison sa Spin. Kumbaga, mahirap talagang hawakan si Mikey Williams. Yan yung malaking problema kasi wala siyang agent. Hindi makontak at hindi siya kumukontak. Well, obviously mahirap kasi tagal-tagal na, di ba? 18 months na kung di tayo nagkakamali. Ganito nakatagal na wala nangyayari. Walang nangyayari maganda sa kanila ng TNT. Huling balita natin dito, payag na yung TNT na i-trade si Mikey sa ibang team. Pero hirit naman ni Coach Chot, kailangan maging maganda yon para sa kanila. Ibig sabihin, kailangan malaki magiging kapalit ni Mikey sakaling may gustong kumuha or sakaling may gustong kuhanin ang rights nito dito sa TNT. Doon sa pahayag ni Coach Jola sa Power and Play, nag-react ang kampo ni Mikey. Ayon sa kanila, kay Mikey mismo, kasi nungalingan daw ang sinabi ni Coach Jolas. Ayon na rin sa source umano ni Homer Sison, hindi raw nagbabago ng phone number si Mikey Williams. In short, willing ang kampo ni Mikey na makipag-usap kung may makakausap sila. Parang gano'n na sinasabi ng kanyang kampo. Actually, wala tayo sa position para magbigay ng opinion or kahit suggestion tungkol dito kasi wala tayong alam kung ano yung estado nila sa ngayon eh. Pero sa mga pahayag ng magkabilang kampo, malinaw talaga na hindi sila nagkakaintindihan dito. May mga bagay na kailangan nilang i-fix para maging produktibo at mapunta sa magandang relasyon. Ang problema, parang mahirap mangyari dahil tingin natin may wall na sa pagitan nilang dalawa. So siguro, para umusad ang usapan, kailangan mamagitan ng isang team na may gustong kuhanin ang serbisyo ni Mikey Williams. Willing naman ang MVP na ipamigay ang dating Rookie of the Year. So yun siguro nakikita nating solusyon para makabalik siya sa PBA kung gusto niya bumalik talaga. Dahil kung sa TNT, duda na tayo kung mangyayari pa yon. Kung gusto nila pareho, dapat nung pa nangyari na yan. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin nangyayari. Bukod sa pahayag ni Coach Jolas tungkol sa tila pagiging mailap ni Mikey Williams, tila sinigundahan din ito ang dating pahayag ni Coach Chot na handa na silang ipamigay si Williams sa ibang koponan. Dahil dyan, tila nakiusap naman ang kampo ni Mikey. Narito ang report. Tutukan natin ang report ni Homer Sison sa Spin. Ang pahayag ni Lastimosa na nag-e-entertain na kami ng ilang proposal mula sa ibang team ay isang musika sa pandinig ng kampo ni Mikey. I-release nyo ang rights. Nasa forma siya at handa siya maglaro. Ayon sa kampo ni Mikey, habang ang pag-uusap tungkol sa posibleng pumasok si Mikey sa Converge at Barangay Ginebra ay patuloy na lumulutang. Eto na naman tayo, di ba? Nasa balita na naman yung Barangay Ginebra. Kakakuha lang nila kay Troy Rosario base na rin sa mga pasabog ni Snow Badua, di ba? Parang ang lumalabas ngayon, gusto rin ng Ginebra at Converge na mapunta sa kanila ang serbisyo ni Mikey, alinman sa kanilang dalawa, di ba? Kung sisilipin naman nating mabuti, pwede naman na magka-interest talaga ang ilang team, including syempre yung dalawang nabanggit natin, yung Converge at Barangay Ginebra. May kalibre naman talaga si Mikey Williams, kaya sa tingin natin kung totoo yung mga pasabog ni Coach Jolas at Coach Chot na nag-e-entertain na sila ng proposal mula sa ibang team, hindi na nakapagtataka yon na masangkot ang Ginebra at ang Converge. Actually, dalawa pa lang sila na lumulutang sa kasalukuyan. Kaya rin naman talaga ng Converge at ng Gene Kings na makuha yung kanyang serbisyo. Anyway, sa panawagan ng kampo ni Mikey na i-release ng TNT yung rights, gagawin naman nila yon. Pero yun na nga, kailangan maging pabor din sa TNT. May mga proposal na ayon kay Coach Jolas, kaya siguro pinag-aaralan nilang mabuti yan para hindi sila madihado sa trade na gagawin or sa pag-release ng rights ng TNT kay Mikey Williams. At para sa akin, sayang yung kanyang talent. Dapat napapakinabangan niya talaga yon. Hindi dapat nakatenga lang yon. Malaking pera na wala sa kanya dyan. Habang mas umiinit ang balita tungkol kay Mikey, nagbigay naman ng mensahe ang tumatayong kapitan ng Tall Blacks na si Cory Webster para sa papalapit na laban sa Gilas, Pilipinas. Sa kanyang pahayag ay ibinida nito ang pagmamahal ng mga Pilipino sa larangan ng basketball, kasabay ng kanyang pahayag na hindi lahat ay nararanasan na maglaro sa Maynila. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin ang sinabi ni Cory Webster sa report ng Basketball New Zealand. Libo-libo ang lumalabas para manood at pinupuno nila yung arena at mahal na mahal nila ang kanilang national team. Ang maglaro sa Maynila ay isang bagay na hindi nararanasan ng lahat ng player.
Nakakamangha palagi at ang magkaroon ng isang laro doon sa window na to ay isang magandang karanasan para sa sino mang player. Alam ko magiging electric to. So si Corey Webster, siya yung kapitan ngayon ng Tall Blacks. Base sa report na Inquirer, naglaro na po si Corey Webster dito sa Maynila noong 2016 para sa Olympic qualifiers. Kaya parang sinabi niya lang talaga kung ano yung nakita niya dito nung time na yon. At alam niya na hanggang ngayon, ganun pa rin tayo mga Pilipino. Ganun ang impact ng Pilipino sa crowd, no? Hindi mahirap kalimutan. Nakatatak palagi sa isipan ng kalaban ng Gilas ang ipinakikitang pagmamahal ng sambayanan hindi lang sa koponan, kundi maging sa larong basketball. Yung sinabi niya magiging electric, ibig sabihin magiging exciting yan. Magiging maingay, magiging mainit. And of course, kapanapanabik ang magiging bakbakan ng Gilas at ng New Zealand. Yan na yun. Dahil dyan tingin natin, alam na alam nila na makakaharap nila ang isang koponan na binubuhat ng buong bansa. Kaya tingin natin nakahanda sila sa anumang ibabato ng Gilas Pilipinas once na tumunog na ang bell para simulan ng bakbakan. So guys, maraming salamat.